Before po kasi hindi ko pa alam yung autism. Sabi ni Lord kasi ma-resource ka na. Kumbaga, unang-una kaya binigay sa akin ni Lord na gano'n kasi tatlo kasi sila. That time pa kasi, my husband was also diagnosed with depression and mild psychosis. So, nag-winaway ko din kung sino ang pipiliin ko sa kanila at kung sino yung uunahin ko sa kanila. Hindi ko talaga kaya kasi nga, tatlo sila, yung burnout ka na. Para matulungan mo sila is you first accept kung ano yung sitwasyon meron ka. Gumawa ka ng way para matulungan mo yung sarili mo at matulungan mo sila. If you were given a choice, would you still choose to be an awesome mom? Hi, Paolo! Hello. Hello po, Sue. So, si Leo at si Lucio at si Paolo. Ako po si Merlinda, seasoned Victoriano, 45 years old, proud to say full-time mom, and home baker at the same time, para merong source of income din. I'm a solo parent with my 3 awesome boys. Si Kuya Paulo po, Emmanuel Paulo po, ang eldest ko, 13 years old. Si Lucio ang youngest, 6 years old. And si Leo Antonio po, 9 years old. So, kailan niyo po nalaman and what age po si Paolo nung? Before po kasi hindi ko pa alam yung autism. Parang mas inform po ako sa ADHD. Kasi at 3 years old, nakitaan ko po siya ng hyperactivity. Tapos during that time, yung may mga magazines po kasi before na nagpiprint regarding sa ADHD ang topic. So pag tinitingnan ko po yung mga symptoms, hindi lahat nasa kanya. So sabi ko, parang baka, since first child po siya, baka it's normal lang. Nung nag-start na siya ng schooling, na-observe po ng teacher niya na at kinder po, mga 6 years old. Sabi niya sa akin, Mami, nagsisseizure po ba yung anak niyo? Sabi ko, hindi po. Kasi pag na-excite po siya, nagpa-flap hands and yung feet, gumaganyan. Tapos, umaangat pa yung puwet niya. In-observe ko din sa bahay. Pag manonood siya ng TV, hindi siya umupo hanggat hindi natatapos yung palabas. Tapos, tumbling siya ng tumbling, ikot siya ng ikot. So, ganun. So, hanggang sa lumipas, 2011 ko siya pinanganak. 2015 siya dumating. Sabi ko, ito naman tahimik. Pero hindi pa siya na-diagnose. Kasi nga, in denial kami parehas. Pero sabi ko, ako na yung every time na may check-up, ina-address ko sa pedya na, bakit po ganito yung anak ko? Anong gusto mo? Yung nakatahimik lang siya sa isang sulok? Or yung active? Kasi kung ako tatanungin mo, mas okay yung ganyan. Yun ang sabi niya. So, nung dumating naman ito, ako naman yung in denial kasi mas tahimik siya. Tapos ito active. Sabi ko naman, huwag mag-compare ng kapatid kasi baka talagang tahimik siya. Tapos si Kuya madaldal kasi magkaiba ng personality. Which is, habang tumatagal, nag-3 na siya, nag-4, wala pa siyang masyadong sinasabi na words. Hindi na siya nakakabuo ng phrase. At saka hindi na siya nakakapag-communicate. Tapos may gestures din siya na tinuturo-turo lang. Tapos naggaganon. Or sumisigaw siya, o kaya pang may gusto siya, hinahawakan kanya dito, tapos dinadala kanya kung saan niya gustong pumunta. After 3 years, 2018 naman siya, nung pinanganak. It so happened naman, mga 8-9 months, ang na-observe ko naman siya, parang may separation anxiety. Kahit nandito lang yung crib, tapos nandito ako. Iyak siya ng iyak hanggat hindi ko siya kinukuha. So, nai-stress na ako. Tapos sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Tapos, nung medyo growing up na siya, nung nakakaupo na siya sa high chair, ganyan naman siya ng ganyan. Tapos, pag nagagalit siya, inuuntog niya na yung ulo niya doon sa table or doon sa likod ng high chair. Sabi ko, teka lang, sabi ko gano'n, isa-isa lang, ano pa mga, tapos ako naman, search naman ako ng search, ba't gano'n? So, ADHD pa lang ako noon, hindi ko pa alam yung autism. 8 na si Kuya noon. Opo. Tapos, nung nag-start, mas worse pa, nung nag-start na siyang maglakad, papesto pa siya ng ganyan. Igaganon niya pa yung ulo niya sa floor. Sabi ko, medyo bothering na yun sa akin. So, ako na yung gumawa ng way. Nagpunta kami sa isang general pediatrician. Good thing na yung
friend niya na developmental pediatrician, kaibigan niya nga, sabi niya sa akin, mag-send ka ng videos ng mga bata na naglalaro sila, kumakain, ganyan, na pag-interact. So, pinadala ko. It turned out, sabi niya, Mami, unfortunate. Talagang direct to the point. Unfortunately, sabing ganon, meron sila, sabing ganon. Pero, mas maganda kung makita sila face to face para ma-observe. Tapos, ang una ko talaga naisip, hindi, kailangan gumawa ko ng paraan. Kasi paano sila kung wala ako? That time pa kasi, my husband was also diagnosed with depression and mild psychosis. So, nag-winaway ko din kung sino ang pipiliin ko sa kanila at kung sino yung uunahin ko sa kanila. Pinili ko sila. Luwas kami ng Manila. Nagpunta agad ako dun sa sinasabi, ni-refer sa amin ng General Pedia na puntahan namin. And it turned out nga na meron si Kuya. Si Kuya muna kasi 8 na siya. So sabi niya sa akin, Mami, tatapatin kita, mahihirapan na tayo kay Kuya kasi late na, kasi 8 years old na siya noon. Pero nakikipag-communicate ka na nung Opo, time na yun? yung maturity and intellectual ability niya, kaya niya pong makipagsabayan, much more, mas matured pa daw sa age niya. Pero yung behavior niya, delayed daw po ng 3 years sa age niya. So, nung sinabi niya ganun, sabi ko, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? So, sabi ng doktor, kailangan mo ng speech tutorial, kailangan mo ng speech, kailangan mo ng occupational therapy. Ano to? Sabi ko ganun. So, doon na nag-sink in sa akin na yung anak ko, hindi siya normal. May mga nagpa-pop up na commercial sa Facebook na about autism. Nakakuha ako ng private OT. Sa Facebook din, online kami. So sabi ko si Kuya muna kasi sabi, medyo late na nga daw. Habang nagte-therapy siya, kung ano yung ginagawa sa therapy, yun din ang ginagawa ko sa kanila. Kasi wala akong choice. Nung nag-i-inquire ako, ganito yung amount, pero dadaan ka muna ng evaluation, ganito kalaki yung perang kailangan, wala akong trabaho. So nandun ako sa point na, bakit hindi ko subukan? Wala namang masama. Kung nag-work kay Kuya, hindi nag-work sa kanya, next, dito tayo. So, ganun yung naging attitude ko. Kaya nagpapasalamat ako siguro. Unang-una kaya binigay sa akin ni Lord na gano'n. Kasi, tatlo kasi sila. So, sabi ko, isa siguro yun sa pinagpapasalamat ko. Kasi kahit ganun yung sitwasyon nila. Of course, with the support of my family. Yung drive ko ba, sabi ni Lord, kasi ma-resource ka naman. Kumbaga, mamadaldal ka naman. Marami ka namang makakausap. Doon darating yung pagiging resourceful mo, pagiging creative mo. So, nakahanap ako ng mga help. Of course, with the LGU. Good thing kasi siguro sa lugar namin, may center doon na nagpo-provide ng free therapy session. Magbibigay ka lang ng requirements, tapos pipila ka lang. Although medyo matagal, pero at least yung chance mo na makapasok ka doon with the free therapy session para sa kanilang tatlo, nandyan lang yung help. Parang maggagawa ka rin ng way para matulungan kanila. So yun, tapos ngayon, okay na sila. Si Kuya, natuturuan ko na siyang mamalengke. Tapos, ito naman sa tindahan lang, mga papiso-piso. Pamintan ganyan. Tapos, ito naman sa grocery. Bibigyan mo lang siya ng picture. Tapos, papakita mo ito, bibilin mo, ganyan-ganyan. So, it helps. It really helps talaga. Kasi before, hindi ako makalabas. Walang may iwan. Yung mawala ka lang ng 30 minutes, pag uwi mo, parang 3 bagyo na yung yung dadatnan mo sa bahay. One thing, Mami, na para matulungan mo sila is you first accept kung ano yung sitwasyon meron ka. And then, gumawa ka ng way para matulungan mo yung sarili mo at matulungan mo sila. Kasi you cannot give love or you cannot give anything to them kung wala ka namang binibigay para sa sarili mo. That's one thing I learned. Kasi before talang iyak-iyak talaga ako. Hindi ko talaga kaya. Kasi nga, 3 sila, yung burnout ka na. Pagod ka na physically, emotionally, mentally. Kasi unang-una finances. Tapos lahat ng pwede mong lapitan mo talaga. I don't mind kung may sinasabi silang hindi maganda sa mga anak ko kasi kung ano. Basta ang nasa isip ko, kailangan ayoko nakikita silang gumagaling-ganyan. O kaya yung tinutokso sila. Kasi si Kuya naranasan namin, binuli siya for a year. So, ang itinuro ko sa kanya is how to deal with them. Sabi ko, Nak, that's the reality. Although masakit,
bilang isang magulang na nakikita mo binabatok-batukan siya. So sabi ko sa kanya, pag-aralan natin kung paano mo sila haharapin. Kasi habang tumatagal, iba-iba rin yung may encounter mo. Mas mahirap pa dyan. So yun ang inano ko. Although, sabi nga nila, is spread awareness to others. Pero paano ikaw kung dumating ka sa sitwasyon na wala na ako, wala na magtatanggol sa'yo, so kailangan marunong kang ipagtanggol yung sarili mo. Sabi kong ganun. Yun lang siguro yung maitutulong ko sa kanila. Kasi, ngayon ang greatest achievement ko kasi katulad niyan, nasa makeup room ako. Nandito lang sila sa labas. Naiiwan ko sila. At tingnan mo naman sila ngayon, sobrang behave sila. Hindi mo akalain hindi sila nakakaupo dati ng matagal. Opo. So nakita natin na iba-iba talaga yung presentation sa kanila lahat. Pero ano yung nakikita nating nagti-trigger nung mga ganon nila? Like nakita na ba natin like in school, kailan maggaganon si kuya? Yung overwhelming. Okay. Kasi like, Ingay ba? Hindi po. Yung sa dami ng assignments, project, performance task, gano'n. So, minsan sumisigaw siya, minsan nag-growl siya, ganyan. Hindi niya makontrol. Daming demand. Opo, yun. Okay. So, sabi ko sa kanya, minsan, mamaya ka na gumawa na, Sam, matulog ka muna. And I always telling them na yung award, yung honor, bonus nyo na lang yun sa akin. Sabi ko ganun sa kanila. Ang gusto kong mangyari is I want you to become a better person. A good leader is a good follower. Sabi kong ganun. Kasi it will follow. So change focus naman tayo. Give one of your favorite things of each of your boys. Like anong favorite thing mo about Paulo, Lucio, ganyan? Si Pau yung sharing of his thoughts about anything. Most especially recently, medyo involved siya sa concern niya sa mga generation ngayon. Bakit ganito? Yung hindi sumusunod sa magulang, masyadong exposed sa gadget, yung mga ganon. Saka matanong siya, marami siyang questions na minsan sinasabi ko sa kanya, you know naman the answer. Parang tinetest ko lang siya kung paano niya yun i-deliver sa'yo nang mas maiintindihan ng ka-level niya. Ganda ng instincts mo, ma'am. Therapy yun actually. Oh, what about si Lucio po kasi chill lang siya eh. Kahit nagagalit ka na, nakatawa lang siya. si Lucio, when it comes to food trip, wala tayong problema dyan. Kahit na sabi mo malaking lalakarin, basta may pang ka na, hindi kakain tayo after. Anong favorite? Lahat. Everything talaga. Wala namang po siyang pili. Kasi po pagkain yan. Pag kumain na siya, pag nag-start na? Pag kasi po, pag maya magsasabi ng ma-hungry. Ma-hungry. Magic words. Opo, yun. Yun naman po ang sa kanya. O si Leo naman. Si Leo po, ang diagnosis po sa kanya, language impairment. So, nung natuto na siya magsalita, parang wala naman tigil yung kwento niya. At ang maganda sa kanya, na-amaze ako kasi nanonood sila may cheat day kasi sila eh. So, pag nanonood siya ng storytelling sa YouTube, na may memorize na aga, mga 3 palabas lang, kabisado niya na. With matching yung voice kung paano na-deliver. Katulad ng kwento ni si Pagong at si Machi. Ang magandang puso lang sa aking Machi. Nakakanggat ako. Gusto ko rin galing sa aking makuran. Ako rin. Gusto ko yung Korean ako. Akin na naman. Na-deliver niya yung kwento ni Pagong at Matching for 8 minutes, knowing na speech language impairment siya, yung hardship ko, yung journey ko, lahat ng stress, lahat na kung ano man yung sacrifices ko during those years, ito na yun eh. Naihaharap ko sila sa stage, minsan sila pa nga nagkukusa. Tapos nare-recognize sila. That's, sa akin, panalo na ako doon. Sobrang happy ako noon. Kaya I never ask God, why? 3 sila. So sabi ko, hindi, okay to. Sabi ko, yun yung sinasabi nila, pag may special child ka daw, swerte mo. So sabi ko, yun. Isa yun sa mga kiniklaim ko na gano'n. So kung pagpipiliin ka ba, if you were given a choice, would you still choose to be an awesome mom? Yes, definitely. Why? Kasi
Ako, I become more better person, I think. I mean, sa mga naririnig kong feedback sa'yo, I don't want to brag myself, pero siguro yon, saka mas matapang ako, mas naging strong, and more resourceful and creative para lang makatulong sa kanila and to other mommies. May pag-asa pa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Matuto lang tayong maging pasensyos, maging patient, kasi hindi naman instant yan eh. So, tulungan kayo, hindi lang ikaw, hindi lang yung anak mo, hindi lang yung teacher. So, dapat lahat kayo. Ano sa tingin mo ang magiging future ng bawat isa, tapos after, sila yung sasagot kung anong gusto nilang? Ako siguro si Kuya public speaker. Okay. Kasi during interview at saka may mga program, pinapagawan siya ng speech. Nakakagawa siya, i-correct mo lang yung grammar. Pero magugulat ka kasi yung insights niya and yung feelings niya about the situation. Hindi akma sa edad niya eh. Masyadong naiyak lahat ng mga nakapakinig doon sa speech niya. Si Lucio po, naman, I think more on entertainment. So far kasi yung palang nakukuha ko sa kanya, kasi pag nakikita siya, lagi siyang binabati na yung may tsura nga daw po. Tapos yung chill nga lang. Si Leo. Si Leo po, feeling ko doon siya sa ngayon na na-discover ko sa kanya yung sa storytelling niya. Baka doon siya sa nagdadub ng voice. Yung, dubber ba? Dubber, yeah. Opo, yung nag-iba-iba ng boses. Kasi pati yung, kung paano yung pagkakadeliver, kuwang-kuha niya talaga, na-amaze ako. Pero may kanya-kanya silang gustong maging. Sige, pakinggan naman natin. Anong gusto mo paglaki talaga, Paolo? Before, military po. Pero nag-change ako ng mind na maybe na hindi ko malaman kasi I based on documentary movies yung mga soldiers, although they are risking their lives to shield their country against the bad people. Kahit dito lang na police lang ako, at least nandito lang ako paikot-ikot, pero ang main purpose ko if I become a cop is I want to shield my people against the bad. I'm not going to bring justice na papatayin ko yung criminal, no. Kaya there are going to be behind bars to learn their lesson na ginawa nilang mali, at pwede naman kasing magbago sila. They have a chance. Every people has a chance to change as well. Ganda naman. Di ba po? Expect mo ba yun? Ayun nga po eh. Ikaw, Lucio. Hungry. Hungry. So, mukbang? Gusto mo maging mukbang vlogger? Si Leo. Meron po ako kasi parang gusto ko yung bumbero pero madali ako, parang ayoko parang marunong ako magluto. Tapos kasi di ba kasi yung kay mami kasi nakatingin doon, yung kay kuya pag doon, nabasa niya kay kuya, sabi niya, Leo, nakusulat Leo Pizza. Kaya dyan na lang ako magtrabaho. Kasi nandyan yung pangalan ko eh. Gusto mong ikaw na lang gagawa ng food ni kuya para di siya ma-high blood. Tapos may kakainin pa si Lucio sa mukbang niya. Chef na lang ito. Yung sabi ni Lucio dati kasi gusto niya na magtrabaho sa hotdog shop. Factory. Sa hotdog factory. Ikaw, pagawaan ng hotdog. Okay. Tatanungin, last question. About autism, kasi nandito tayo lahat for autism, di ba? Tapos gusto natin na hindi lang sa ma-spread natin kung ano yung autism, pero natanggapin na talaga yung autism sa society. So, anong pagkakaintindi nyo sa autism ninyo, and ano yung gusto nyong message sa mga tao about autism? Well, for me na through the years na meron kaming ganitong cases na autism is not, hindi siya talaga yung gamot. Hindi siya sakit pala na pwedeng ma-cure ng isang gamot na parang unlike other mga sakit na pag binigyan mo ng gamot, mahihil agad. Ito, although yes, meron kaming disabilities, pero from a lot of people that I'm being inspired like Kenneth nga na even though we have disabilities, we have big difference from a normal person.
kami din mga T-Sims, kahit may ganito naman din kami, we can reach our goals to make our world a better place and make humanity much more a better difference from other countries, ma'am. Ikaw, Mommy, anong message mo sa mga tao? What do you want people for Then, acceptance? Yeah. aside from acceptance, that's number one talaga, is siguro bilang isang magulang na merong anak na autism, wag muna tayong mag-stop doon. Para sa akin, kailangan meron din tayong ginagawa para sa kanila aside from searching for a good therapist, a good doctor. Kasi there's a lot of ways, especially now, the social media. Tapos sasalain na lang natin kung ano yung talagang mas makabubuti para sa kanila. Yun sa tingin ko na nakikita ko. Kasi like ako, again, hindi ko binabrag yung sarili ko, pero I just want to inspire other people na meron at meron tayong magagawa. Iiyak natin, yes, bawal sumuko, pero pwedeng mapagod. Pero hanggang doon na lang ba tayo? So kailangan, sabi nga nung psychiatrist ko, gawa tayo ng paraan. Kasi kaya mo naman. Hayaan mo munang i-heal yung sarili mong sugat. And then pag okay ka na, then start ka ulit. Bilang pagtanggap doon sa sitwasyon nila, tanggapin din natin sa sarili nila na eto na tayo. Ano ang pwede pa nating magawa para sa kanila? So, nakita ko kanina, napansin mo na naiyak si Mommy, di ba? Ikaw din, Leo. So, ngayon naman yung chance nyo na siguro may gusto ba kayong sabihin kay Mommy or mag-thank you kay Mommy. Unahin natin si Kuya Paolo para alam nila kung anong klaseng message yung pwede nating sabihin kay Mommy. Sa kanya, sa mga turo niya sa akin na I can still change. And thank you rin sa kanya na ang dami kong life lessons na natutunan, lalo na kay Lord na I know that He is a kind person that also He has a very big mercy and love to us. So, kung kung hindi ako buhay o kaya wala yung nanay ko, paano na ako? So, it's a very blessing na nagkaroon talaga ako ng magulang, plus ang dami ko lang natutunan sa buhay na pwede kong ma-share sa aking mga kapwa-tao at pwede kong magamit sa aking future rin. Thank you, Kuya. Lucio, is there something you wanna tell Mommy? Boring. Parang gusto niya kumain. Hungry na nga daw eh. O, Leo, ikaw na lang. Last message for Mommy. Kung naisip na lang ako, mag-ipon na lang ako ng pera. Gusto mong bilhan si Mommy ng something? Cake? Marunong naman gumawa ng cake. Pero meron ako naisip na natutunan ko yung tatay ko. Nasa Romblon siya. Nakakalungkot kasi. Kundi hindi siya nagtatrabaho ngayon. Nakakalungkot kasi. Malungkot na wala si tatay, no, na magkahiwalay kayong lahat, pero na nandyan si Mommy sa inyo. No, hindi kayo iniwan ni Mommy. Ginagawa ni Mommy lahat para sa inyo. Thank you guys so much. Salamat sa inyong lahat sa pag-spend ng day na to with us. This video is sponsored by Milo Speech Buddy.